evening to all of you. Welcome sa atong prayer meeting. Let's all stand, mga igsoon. Maminaw sa ta og mensahe sa di pa ta mo ampo. And this is prayer number 33. Prayer number 33. Mga challenges of prayers, mga messages nga mo challenge nato sa prayer, and the title of the message tonight is the undebatable confidence of the believer. The undebatable confidence of the believer. Nehemiah chapter 4 verse 7 to 9. Nehemiah chapter 4 verses 7 to 9. Dunganon natin sa pagbasa. Go. But it came to pass that when Sanballat and Tobiah and the Arabians and the Ammonites and the Ashdodites heard that the walls of Jerusalem were made up and that the breaches began to be stopped, then they were very wroth and conspired all of them together to come and to fight against Jerusalem and to hinder it. Nevertheless, we made our prayer unto our God and set a watch against them day and night because of them. Praise the Lord, mga kaigsunan. There were problems nga niabot sa ilang kinabuhi, but praise God, they have that confidence in God. They have that confidence that they can always pray to the Lord. Amen? Now, if we could have that confidence sa atong kinabuhi, sad, whatever happens, na whosoever will stop us from serving the Lord, di good na sila makapugong, mga kaigsunan, kay naa ang atong kumpiyansa diha sa Ginoo. Amen? Now, ato makita, daghan magyud manghilabot sa atong kinabuhi to stop us, and that includes us. Apilta nga manghilabot sa atong kaugalingon, ana atong pagpangalagad, pinaagi sa pagbutang og mga wrong decisions. Amen? So you could be your own Sanballat. You could be your own Tobiah. And so on and so forth. But have this confidence, mga igsoon, that God is always willing and waiting for us to call upon Him so that we could continue to serve Him, mga igsoon. Magampo ta, Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us this wonderful opportunity to listen to your message and to help us learn, oh God, having a great confidence in you that kinsaman o unsaman ang may tabo sa among kinabuhi, Lord, di gyud mohunong ang among desire sa pagpangalagad nimo. Thank you, Lord, for this wonderful time together with the church, O Lord, and I pray that you will be the one to take care of our hearts, and please use me, empower me once again sa pagwali sa imong pulong, Lord, with boldness and with power. This is for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. The undebatable confidence of the believer. Now, if all the believers are confident, lahi gyud ni confident ka og dili. Amen? Lahi gyud ni kanang dili ka confident, mga igsoon, naman diha ang pagduha-duha, na diha ang kahadlok, na diha ang paghunong. Kay di maka-confident. Mo na nga ayaw jud og kanang pursue sa imuhang buhaton kundi ka confident nga kaya nimo. Amen? Now, unsa man nga butang diri sa kalibutan nga maingon nato, kaya ra na nako. Wala. Wala. But if we could gain that confidence in our heart, igsoon, trusting in God and putting our life into His hands, what a confidence. Mano, wag imposible sa atong kinabuhi. Mahog nga ma-claim nato ba nga nothing is impossible with God. Anything is possible when we believe in the Lord. Nindot kaayo, mga kaigsoon. Now, let's focus ani nga pangitabo diri sa kinabuhi nila ni Nehemiah. Now, there are three things that we are going to discuss to learn about their confidence. Unya, sa diha makatuna nato ang ilang confidence, ato puding i-apply sa atong kinabuhi, mga igsoon, because we have our own battle to fight. Amen? We have our own Tobiah, Sanballat, and so on, mga igsoon, nga buot mo stop nato sa pagpangalagad sa Ginoo. Now, three things that we are going to learn tonight. Number one, they have determined enemies. They have determined enemies. So makita nato, igsoon, nga gihinganlan diri ang mga kontra nila in Nehemiah chapter 4, 7 to 8. Nag-ingon ang Bible, but it came to pass that when Sanballat and Tobiah and the Arabians and the Ammonites
and the Ashdodites heard that the walls of Jerusalem were made up and that the breaches began to be stopped, then they were very wroth. Mga igsoon, usa lang ka tawo, usa ka klase nga tawo nga dili mosugot nga maayo ang atong kinabuhi. And that is the devil. And the devil could use a lot of people, mga igsoon. Kung ato makita, there is Sanballat, Tobiah, Arabians, Ammonites, and the Ashdodites. They are group of people. They are not individuals. Amen? Kani si Sanballat o si Tobiah, ilang nakuha ang side sa mga grupo, sa mga Arabians, sa mga Ammonites, o sa Ashdodites, mga kaigsunan, to stop Nehemiah in rebuilding the wall. Now, pangutana, unsa may sayop sa pag-rebuild sa broken wall? Wala. But the enemies doesn't want the walls to be rebuilded. Kaya dili na nila mag-conquer ang Jerusalem. Dili na nila makuha, mga igsoon, ang ilang tinguha nga ma-conquer nila ang lugar ng Jerusalem. A very beautiful place of God, mga igsoon. So, karon makita nato ang pagkadeterminado sa mga kaaway. They had meetings and meetings and meetings and meetings. May pagkaaway mag-meeting. Laliman ka ang gibuhat ni Sanballat ug Tobiah, mga kaigsunan, in verse number 8. And conspired all of them together to come and to fight against Jerusalem and to hinder it. Kakapoy raan nag-convince sa mga tao nga, sige na, atong i-fight ang Jerusalem. Kakapoy nag-convince, igsoon, unya para sa kadautan sa usa ka lugar, o sa usa ka grupo. Mo na nga ayog expect, igsoon, nga sa atong kinabuhi, sa atong pagpangalagad sa Ginoo, walay tao nga nagplano sa pagpahunong nimo. Ayaw siya gunahuna nga tawhay ra kaayo ning pagpangalagad. No, it will never be. Di gyud na mahimong tawhay, igsoon, because ang kaaway nato nga mao ang iyawa, di gyud na siya mo pahuway, dili na siya mo hunong sa pagsamok sa mga believers, haron walay Ginoo nga mahimaya sa atong kinabuhi. Mo na pinakatumong niya, he cannot get our souls anymore. But he could make God sad in our life. Dili ma-please, dili mahimaya ang Ginoo sa atong kinabuhi kung sugtan nato, kung tugtan nato nga ang yawa makapahunong nato sa atong pagpangalagan. Now, usa sa pinakadako nga problema sa mga believers today, na wa na tay kumpiyansa sa Ginoo, mo na wa pa kasugod ni hunong na. Pait kay na, no? Wa pa kasugod ni hunong na. Oh, let's ask ourselves tonight, have we started what God commanded? Now, how many believers tonight nakasugod na sa gisugo sa Ginoo nga magdala og bunga, haron ka ng imong bunga nga imong dadon nga sigurado nga magpabilin? Pila ka mong believers tonight, mga igsoon, nga makaingon, I am ready, I am on my way to bear fruit. Or ang mga Kristohanon tonight, majority of the believers tonight, mga kaigsunan, they're so busy looking for money to support their needs. Their plans, discipleship is not included. So wala pa kasugod, ni hunong na. Asa man gigo sa yawa, gipangguba ang mga walls, mga kaigsunan, to give us confidence that the Lord will be the one to take care of our needs. Giguba na nga wall. Kaya kung nasayon lang yun ta, kaning church, mga igsoon, kita, gibutang ta sa Ginoo sa iyang lawas, that is the greatest wall that we could put our confidence in. The Bible, mga igsoon, is the greatest book that could give us confidence sa pagpangalagad sa Ginoo. Nga dili ta magbalaka sa atong kinabuhi, sa mga panginahanglan nato, na atay Bible to guide us, natay balang Espiritu to teach us. Gitagaan ang mga Kristohanon o pastor para walihan sa pulong sa Ginoo. Hano ma-reminded ta that we have the Holy Spirit within us, that we have the Bible to guide us. Pero sa nahitabo, we do not choose what God provided us to be confident.
Wala. And we forgot that our enemy is so determined sa pagpahunong nato. Muna makita nato mga igsoon nga daghan kay mga believers wala kapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. And many believers tonight thinking that they are serving God, but they are not serving God according to what God wanted them to do. Unsa may tawag ana, hunong gyapon. Meaning nakapoy ka nga wala kay mapaabot nga resulta kung unsay gipangayo sa Ginoo. So, matawag ba na nato that we are serving the Lord? No. We are just trying to do something that it never gives glory to the Lord. Nakapoy ta. Pero at the end of our journey sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, we are empty. Walay blessing, walay panalangin, wala tay makubra ngadto sa langit unya nga giingon si Ginoo, I will give rewards. Because the greatest treasure nga gisugo sa Ginoo are the souls of men that they must be saved. They must be saved. Tanawa sa make sure sa mga tao karon. If we could see pastors, unsay lagi make sure ang ilang life. If we are going to talk about missionaries tonight, unsa may gi-make sure nila before they will go to the mission field? Ha? Unsa man? Their needs to be provided. Pila ra kabuk missionaries nga nangandam sa ilang kaugalingon para sa pagwali sa ebanghelyo ngadto sa lugar di nila adtuan. Ang pinaka-biggest concern sa majority sa mga missionaries, mga kaigsunan nga, na sila makaon, na sila mapuyan. Not to be ready to preach the Word of God. Less na kayo nga worry. Amen? Mauna dapat andamon og sa mga Kristohanon nga naa sa Jerusalem, mga kaigsunan diri sa atong lugar, pila ka mo Kristohanon nangandam siyang kaugalingon na ma-able siya nga muwali o mutudlo sa ebanghelyo ngadto sa kinahanglan. Pila ka mo Kristohanon nangandam. And the reason why we don't have that, because we are the one allowing that our walls will be destroyed. Dapat ato na i-rebuild, mga igsoon. Rebuilding the broken walls of our life is making sure that we are safe sa atong pag-decide sa pagpangalagad. Safe na siya, dili matandog, dili masudlan sa kaaway aron mahunong ang atong pagpangalagad. When you make a schedule with God, secure that schedule. No, ang pinaka basic nga nga i-secure sa mga Kristohanon, kanang schedule nimo sa pag-anha simbahan. That is the basic. But there's a lot of things that we could insert so that we could not go to church. Unya kung adto na nasusihon, mga kaigsunan, what are the reasons why we cannot go to church? Tanawa, mga gagmay kay mga rason. Gagmay jud kay mga rason gyud, dili siya enough. Dili siya acceptable. Kung ikaw bisag ikaw mismo mo check ana imong ikuan ba, check upon nimo usay reason nimo nga wa ka kasimba. Tanawa, ikaw mismo makaingon ka, wag gyud, di gyud valid gyud. Okay, now you know that it is not valid. Nganong wa man nimo badlo nga imong kaugalingon. Because if you cannot obey God in that basic thing, how can you obey God in times of battle? Ka-basic ana mo simba ka, ka-basic ana mo basa kag Bible, ka-basic ana mga kaigsunan nga mo ampo ka. Those are the basic things that Christians should learn to have that confidence in God. Ang problema, mga igsoon, nangaigo na kaaway, kay determinado kay kaaway. So in spite of that determination of the enemies, mga igsoon, sila ni Nehemiah, naasad sila'y determination sa ilang kinabuhi. Number 2, they are determined to work. Hallelujah. Determinado ang kaaway, pero sila mismo ni Nehemiah, mga kaigsunan, and these people, they are determined to work.
in Nehemiah chapter 4 verses 4 to 6. Ingon sa Bible mga kaigsunan, "Hear, O God," tanawa ha, ang ilang pag-ampo sa Ginoo, "Hear, O our God, for we are despised, and turn their reproach from their own head, and give them for a prey in the land of captivity, and cover not their iniquity, and let not their sin be blotted out from before thee, for they have provoked thee to anger before the builders." Verse 6, tanawag unsa ilahang determination. "So built we the wall, and all the wall was joined together unto the half thereof, for the people had a mind to work." They are determined to do the work. Ang ilang mission, mga igsoon, is to finish, to repair the broken wall of Jerusalem. So naa sa ilang kasing-kasing, let's repair, let's finish, and fix the broken wall of Jerusalem. Diha nakatutok, mga kaigsunan, ang ilang utok nga maato ning ma-accomplish. They had that mind. Mungutan ako nato tonight. Do we have a mission to do as a church? And that mission, mga kaigsunan, is only one mission, and that is to bring forth fruit, and that your fruit should remain. That mission is not in the mind of the believers. Kaya ang mission sa mga believers, money gyapon. Money issue. Tanawa, gitagaan tag resources sa Ginoo in order that we will be free in serving God. Naatay magamit para sa discipleship, dili empty ang atong pocket to go to battle. Ma-defeat na to ang mga pagpugong sa yawa, that people will not listen to the word of God, and that is poverty. Now, God has given us resources already to defeat poverty in our life, so that when we go to the field, we could rescue those people, mga igsoon, that they will not worry about, they will not worry of their food to eat, because ato silang na bridge ba. Gitangtang na to ilang worry. Muna makita sila sa mga believers, dapat malipay sila. Ay salamat, na blessing sa Ginoo. Pero sa gibuhat sa mga Christians, we allow the devil to put that poverty in our life. We choose to be in bondage sa Egypt more than choosing to become free for the Lord's work. Kita ni pili. Muna sa atong way of life, mga igsoon, diha makita nato kung asa ang atong confidence. Mu-work magyapon ka. And you are determined to work. What kind of work? Is it to become free for the Lord's work, or to provide your need? O sa may purpose ay mong pag-work? O di ba, para makapalit kag bugas? Kristohanon, paminaw. Di ba manay reason nga nanabaho ka? Para makapalit sa bugas, para makapaeskwela sa anak, para makabayad sa mga bills. Di ba diyan nagtuyok-tuyok ang kinabuhi sa mga Kristohanon? Guess what? Ingon ana sa nagkinabuhi sa mga unbelievers nga nagpaabot sa mensahe nga gihatag sa Ginoo sa kabut sa mga believers. So if that life is just the same, mga kaigsunan, kinsa may moadto ngadto sa mga unbelievers? Kung ang mga believer na busy og ayaw sa pagpangita sa ilang kinabuhi. Muna walay maluwas. Naay mawarningan. Amen? Pero dili mahatagan gyud sa mga Kristohanon og quality time na matudluan gyud, mabalik-balikan gyud, nga makadedicate gyud ka sa imong time. You will be determined to do the work of the Lord. Wala. Because there is another work that the Christians are dedicated to do, which is to look for their needs. Ang Ginoo nagpromise siya, I will provide all your needs. Muna, sila si Nehemiah, nahuman nila ang ilahang mission because they had a mind to work, but the believers, nangamatay na lang ang mga believers, wag yun na himo ang task. Wag yun na accomplish ang sugo sa Ginoo, to bear fruit. Kadagha mga believers, mga kaigsoona, nangamatay na lang, wag bunga. Na-invite sa church. Na-nawalihan.
Nay natudluan sa pulong sa Ginoo. Uy, question ana. Naabay bunga. Naabay bunga. So tiyan mo mga igsoon, if you are not going to follow the system of the Lord how to bear fruit, you will never bear fruit. His work, His plan, His will should be done. Not ours. Daghan kitag paagi. Pwede. Daghan kitag paagi. But if we are not going to surrender to the way nagihatag sa Ginoo pinagi sa pagbasa nato sa Bible ug sundo nato mga igsoon kung unsaon nato pagpamunga, usa diha ang paglibre sa imong kaugalingon sa pagpangalagad. And how can you be free kung ang matag adlaw nimo panginahanglan mao gipakigbatukan nimo nga gukdon matag adlaw? Ang question, kanusa man na mahuman? Kanusa na mahuman? Mayunday ka, pastor, mahuman na lagi ni. Igsoon, matag adlaw nimo gukod sa imong panginahanglan, pila may imong makuha to supply your need. Di ba enough for the day? Di ba enough for the day? Usay kuwang pa? Muna mudagan ang mga Kristohano og pangutang og para sa pagkaon, mga kaigsunan, ang pagkaon dili na giutang. Because that is your basic need that God promised nga iya ka providean mga igsoon og pagkaon. Pero anha nasumok ang mga Kristohanon nga kinahanglan magkayod gyud ta kay ugma watay kanon. Muna kinabuhi sa atong rescuehon. Unya kung kita nga mga rescuer, ingon ana sa datong kinabuhi, usaon nato pag-rescue. Mo na nga way trabaho mahuman. Amen? Because your determination to work is not for the work of God, but for your own need. In Nehemiah chapter 6, verse 1 to 4, mga igsoon, makita na to ang ilang determination to work. In verse number 1, now it came to pass when Sanballat and Tobiah and Geshem, the Arabian, and the rest of our enemies heard that I had builded the wall and that there was no breach left therein. Though at that time I had not set up the doors upon the gates. That Sanballat and Geshem sent unto me, saying, Come, let us meet together in some one of the villages in the plain of Ono. But they thought to do me mischief. Ilan ako lipaton. And I sent messenger unto them, saying, I am doing a great work, so that I cannot come down. Why should the work cease, whilst I leave it, and come down to you? Yea, they sent unto me 4 times after this sort, and I answered them after the same manner. That is determination to finish the work. O pila ka bug Kristohanon, wala na nagtrabaho sa kanang iyang anihunon unta nga mamunga siya mga kaigsunan, kay nalipat siya. Nalipat sa kaaway. Nalipat sa mga meeting-meeting. O pila ka bug Kristohanon karon nga nahurot na ilang oras sa meeting. Meeting sa kadaghan, ng meetingunon mga kaigsunan. Come on. Meeting for what? Ingon si Nehemiah, meeting for what? Is that relevant to my mission? To finish the broken wall? No. Ang plano sa nakig-meeting niya, mga kaigsunan, nga mahulong ang iyang pagbuhat sa trabaho. Muna ningon siya nga, okay ba ni nga, muhulong ko aron mag-meeting lang kita? That is not my task. I have to finish the work. Amen? So sa gibuhat ni Nehemiah, gipadadaan siya 4 times. He answered the same. Ang mga Kristohanon karon gipadadaan og kanang mangingilad sa ilang kinabuhi, and they agree the same. Muna di lang kay kausa na ilad ang mga Christians para muhunong sa pagpagalagad, kundi kadaghan. Asa man natong determination to work? Hoy, Kristohanon,
Time is running. And guess what? Your time is running out. You cannot stop the time from running. And your life soon will stop. It is us that has the problem, not the time. It is us that has the problem because our time is running out. And the time will never stop from running. Kano sa mga ka, muhunong, haron mangayong instruction sa Ginoo what to do, and to believe in Him, and to be determined to do the work of the Lord, and to entrust your life to God. Kano sa pangayigso. The enemies were determined, but praise God, the people of God, they are determined to work. Mao nang wag sila nagpabalda sa tinguha sa yawa nga pugnan sila, wa sila nagpabalda, nagpadayon sila sa pagbuhat sa buluhaton nga ilang angay tapuson mga kaigsunan, sukwahi sa mga Kristohanon karon. Mao na every time we go to church, we come empty. Unya mahuman na lang ang tuig nga atong tinguha mga kaigsunan, we cannot bring someone as a fruit into the work of the Lord. Right? Kaya ang pinakadugay mga igsoon nga madana to ang bunga is 1 year. Yearly. Yearly mamunga ang Kristohanon, yearly. Ya pastor, kinsa man ang trabaho? Mga tao sa Ginoo. Dili trabaho sa mga membro nga maglingkod lang kadiha niya, mangita kag sipyat sa mga Kristohanon, dili na trabaho nimo. Ang trabaho nimo as a Christian, gi-save ka sa Ginoo so that you will reproduce through discipleship. So kitang tanan gimanduan ta sa Ginoo nga mamunga ta. We should be determined for that work. Number 3 and last. Number 3. They are determined to trust in God. Naidaghang problema pero determined sila. Sige, ang Ginoo ra gyud ato saligan. Walay lain. Mga kaigsunan sa dihang nilakaw si Nehemiah, din siya gikan. Din siya gikan. Sa dihang nakadungog siya sa balita nga naguba ang wall sa Jerusalem, din siya ana panahon na. Naa siya sa palasyo, naa siya sa hari, naa siya ay obligasyon mga kaigsunan. And dili lang ordinary mga igsoon, sinaligan siya sa hari, pinangga siya sa hari. And he can use a lot of people, powerful people, to help him. Pero panahon mga kaigsuonan sa gipit-gipit sa kinabuhi sa pag-build na sa wall, niabot ba siya ng unahuna, manawag ko sa hari? Magpadakog mensahe sa hari. Magpadakog mensahe sa governor. Magpadakog mensahe ato mga general nga nitabang nako sa pag-anhi diri. Niabot ba na siya ng unahuna? Wala. Ang iyang confidence, wala sa tao. Ang iyang confidence, nasa Ginoo. Muna determinado si Nehemiah, mga kaigsunan, and ang mga tao nga kauban ni Nehemiah, they were determined to trust in God. In Nehemiah chapter 4 verse number 9, tanawag siya na itabo, after nga nakita nila o nadunggan nila nga ang ilang kaaway, buot mo pakgang nila mga kaigsunan, in verse number 9, the Bible says, nevertheless, dapat nanis itong kinabuhi, no? Dagan ang ilabot, nevertheless, we made our prayers unto our God and set a watch against them day and night because of them. Kani nagampo mga kaigsunan, mulihok pud. They prayed unto God, but they put a watchman day and night para mahuman gyud ang trabaho. Usahay magampo ta, ato ra isalig tanan sa Ginoo. We are so lazy to work. Mga igsoon, you cannot separate prayer and working. The reason why you work, because you pray. You are going to claim, mga kaigsunan, the answer of God. Dili kay, nagampo na bito to, paabot lang ta. Kung sa ka mapaabot ka, kung sa ka mamunga, magpaabot ang kagbunga, di ka mamunga, oy, you need to work.
Dapat mo set ka og time. Time to read the Bible. Time to pray. Time to go. Time to teach. Time to preach. Asa naman ang mga panahon na? So, atong misyon yung mamunga. Question na dahil mo kaugalingon. Unsa nga mga lakang nga imong giset sa imong kinabuhi, kabahin sa pagpamunga. Ito, ara. Panguntan na imong kaugalingon, na ba kay giset? Unsay gibuhat nimo matag adlaw nga dunay kalabutan sa pagpamunga? Mga Kristohanon, way katubag. Kay matag adlaw nga kinabuhi mao lagi pagpangitag bugas. Amen. Kung padaghanan bitog bugas hatag sa Ginoo mag-uulpod. Kay nasayop og butang naas naong. Sa grabe ka stressful sa kinabuhi, sa grabe ka kapoy sa kinabuhi, wa na disbeauty na. Naa sa naong gipatungas Ginoo ang mga bugas. Pero kung ni-rest palang ka diya sa Ginoo, determinado ka nga isalig nimo imong kinabuhi sa Ginoo, mga kaigsunan, hapsay nga kinabuhi. Nehemiah chapter 6. Nehemiah chapter 6. Verse 5 to 16. Then sent Sanballat his servant unto me in like manner the fifth time. Di ba kaupat, padadaan siya, gitubag ni Nehemiah, the same answer. Di pwede mohunong ang buluhaton. So the fifth time, with an open letter in his hand. So nanay suwat sunod. Wherein was written, it is reported among the heathen, and Gashmu saith it, that thou and the Jews think to rebel, for which cause thou buildest the wall, that thou mayest be their king according to these words. So, buhat-buhatan ka og evil report mga kaigsunan tungod nga gibuhat ni Nehemiah ang pag-rebuild sa wall. So, giingnan din, dabi ay mga rumors nga mo rebuild di ka. Mao nang imo gyud nang gitungkod ng wall diha. Mura ba og kanang para sa imong kasikat? Kay para ikaw mahimong leader. O, tumo-tumo, mga kaigsunan. We know the story, we know the desire of Nehemiah. Dili mao ang ilang giingon. Verse 7. And thou hast also appointed prophets to preach of thee at Jerusalem, saying, there is a king in Judah, and now shall it be reported to the king according to these words. Come now, therefore, and let us take counsel together. Grabe mga pamaagi ng kaaway. Oy, hadlok-hadlokon ka, gulat-gulaton ka, unya pagkahuman, minapog ka. Igsoon, when you serve the Lord, ayaw gid i-consider nga naay tao nga hinungdan sa imong pagpangalagad. It should be you and God. You know what the devil will do? Padasig tao nimo para samok-samukon ka. Ha? Uy, si Kwan, nagtawag biyato nimo, dako biyatog nahimo sa imong kinabuhi. Ingon na ba? Nga mabalda ang imong pagpangalagad, mao na nga dili gyud nato ibutang ang pagsalig sa tao kay ang tao maningil. Kinahanglan adto kita sa Ginoo. Uy, naminaw mo. Dako kita pagsalig sa tao, paninglon tay kahuman. Di ta kabalibad. Di ta kabalibad mga kaigsunan. Verse 8, then I sent unto him, saying, there are no such thing done as thou sayest, but thou feignest them out of thine own heart. Mangilad ra ka. Why ingon ana nahitabo? Verse 9, for they all made us afraid, saying, their hands shall be weakened from the work, that it be not done. Now therefore, O God, strengthen my hands. Ang rason ra gyud nganong kana consistent kay sila, determined kay sila nga mopahunong sa buluhaton, mo na ilang tuyo. Unya i-discourage ko, hadlokon ko tanan klase mga kaigsunan nga paghadlok para mahunong lang gyud ang buluhaton. Asa ni dagan si Nehemiah? He ran to God. Strengthen my hands. Wag yun siya nagpadag mensahe sa hari nga tabangin mi diri lisod na kaayo. Daghan kay kaaway.
Afterwards, verse 10, I came unto the house of Shemaiah, the son of Delaiah, the son of Mehetabel, who was shut up. And he said, let us meet together in the house of God. Agoy, lain na sa style. Within the temple, and let us shut the doors of the temple, for they will come to slay thee. Yea, in the night will they come to slay thee. May pagka-concern kintahay. Unya, adto pa yun sa house of God, adto ta mag-meet dito para di ka magduda ba? Mga igsoon, tanawa, unsay gitubag ni Nehemiah, pag ang tao determinadong musalig sa Ginoo, unya, ang kaaway kay gamiton po na kung asa ka nisalig ba, house of God na gigamit, but it is not connected to my mission. O, daga mga Kristohanon, linglahon ka at padtong kag laing simbahan. Gamito ng simbahan kay ikaw, desirous kay ka mga lagad sa Ginoo, unya pakit-on na ikaw og buluhaton sa lain nga simbahan. Tay pa maubanay will sa Ginoo. Wa paganin imo nabuhat ay imong obligasyon sa imong simbahan, munaga na nung kaglaing simbahan. Diha malawgaw ang mga Kristohanon. Di na nato mabutang sa sakto ang atong obligasyon. Muna si Nehemiah iyang tubag, and I said, should such a man as I flee? And who is there? Ngano mahadlok magkugnay mo patay nako? That being as I am would go into the temple to save his life? I will not go in. Ngano mahadlok magkung ano mudagan magko? Right? And lo, I perceive that God hath not sent him, but that he pronounced this prophecy against me, for Tobiah and Sanballat had hired him. Mao na daghan karong panahon na malawgaw ang mga kasimbahanan, mga kaigsunan, because the enemy will use another Christian to hire a Christian para di lang din siya makabuhat sa angay niya buhaton, kundi in siya gibutang sa Ginoo. So diyan ta ka mga igsoon, if your service is for the hire or the payment that you can receive from the person who hired you to do the work of God, that is not from God. Subok nga, una-unaon mga igsoon, daghan kayong mga kasimbahanan karon mang-hire og mga believer from other churches. Kung anha na sa imo, diha na gibutang sa Ginoo sa imo. Ana ang prinsipyo mga igsoon, because God will never be mistaken of choosing a person to work for Him in that particular church. Ana na gibutang sa Ginoo. Pero naamo gyud mga kasimbahanan, mga kaigsunan nga mangadto og laing simbahan unya mang-hire ba? Wa na sa Bible oy. Pwede nga magmangayag tabang sa mga dagko nga church, tabangi among church, i-train among mga tao ba? But not to get their people. But to ask help that my people will be trained, kay maglisod ko, di na ko kaya. Pwede na, pero kanang manguha kag tao dito behind the back of the man of God. Uy, kadakong sayop ana, lihok na si awa mga kaigsunan, unya imong hayluhon og kanang allowance. Kadakong kuan na kontra na sa kabubuton sa Ginoo, kay wa ginisipyat ang Ginoo nga wala na sa imo gibutang tawhana. Amen? Now, naay mga tao nga gamiton ang simbahan. Naay mga tao nga gamiton ang mga tao sa Ginoo para pahunungon ang particular person that is determined to work the work of God. Si Nehemiah, believe in God, determinado nga mosalig sa Ginoo, nakabantay mga kaigsunan sa baho sa kaaway. Nangabang si Tobiah ug si Sanballat og tao nga espirituhanon kintahay para makigmit dito sa simbahan, sa temple of God. Sakpan. Verse 13, therefore, was he hired that I should be afraid and do so and sin, and that they might have matter for an evil report, that they might reproach me. Mo na reason. Pangitag si Piat, pangigsoon. My God, think thou upon Tobiah and Sanballat according to this their works,
and on the prophetess Noadiah, and the rest of the prophets that would have put me in fear. Sa Ginoo siya nidagan. Sa Ginoo siya nagpalaban. So sa resulta, verse 15. So, the wall was finished in the 25th day of the month of Elul in 52 days. Nahuman ang broken wall 52 days only. Ngano nahuman? Wa nagpabalda. Wala napasamok. In verse number 16, ang resulta mga kaigsuonan, nakita sa mga tao kung kinsay naghuman gyud sa wall. Tanawa? And it came to pass that when all our enemies heard thereof, and all the heathen that were about us saw these things, they were much cast down in their own eyes, for they perceived that this work was wrought of our God. Nganong mao man nagikuan sa mga tao sa nakakita sila, because they saw that Nehemiah never ran to a person for help. He always ran to God. Mao na kita natay mga panginahanglan unya mudagan ta og tawo muyukbo ta didto mangay tagtabang ang glory adto didto. Kung wa pa lang mo adtuan ang mga tawhana di mo gyud na maingunana inyong kinabuhi tanawa ra. Asa na atong himaya? Tuwa sa tao. Kung wala pa ni klase nga mga tawhana, wala pa ni mga grupuha, kung wala pa ni wa mo, di mo may tsura. Mao na mga kaigsunan, let's make sure that every help we could get is from the Lord. And to make that sure, adto tas Ginoo dagan. Mao ni reason ngano natay prayer meeting. Kay panahon sa prayer meeting, diha nato iyahat sa Ginoo ang atong mga panginahanglan, ang atong mga desire, mga kaigsunan. Niya, yanuhon na sa mga Kristohano ng prayer meeting. Prayer meeting na bitaw ron? Sigura. Munang panahon na mga kaigsunan, gikinahanglan nato mag-ampo ta together. Ngano man, sama nila ni Nehemiah og saman og kitaman karon mga kaigsunan, the same thing. Proverbs chapter 3, mo ni reason. Nganong kinahanglan gyud ta nga mudangop mga kaigsunan sa Ginoo? Mo ni reason. Proverbs chapter 3, 25 to 26. Paminawa, be not afraid of sudden fear, neither of the desolation of the wicked when it cometh. Di ba mo na itabo kang Nehemiah? Di ba mo sinay may tabo sa tuwa? Kadlok-kadlokon tas kinabuhi na magutman gyud mo, makulban jud mo kaldero, magsimog paminaw anang pastor. No, pawaon mo sa trabaho, amo na inyong kinabuhi. Mo na imong kinabuhi, pero mo ba nang kinabuhi agihatag sa Ginoo nimo? Para ka mahimong alagad sa Dios. Well, that is the question that you need to answer. Pero maminaw ka sa mga tao nga, minaw ka ng pastor, bisan believer mo tambag ana. Tuo magang pastor na kay panginahanglan sa kinabuhi mo hatag na sa pastor nimo. Mutuo pud ka. Mayo pinaw ka bitaw no kanigis pastor. Mura mag-concern kintahay sa imuha, pero gigamit ito siyawa para di ka malibre para sa Ginoo. Nga sa sige ni mong paminaw, wa may nahitabo po si mong kinabuhi, nalansag magkadas kalisod. Nga samtang ang pastor nga nagsigigihan ni mo mga kaigsunan, gihawas na sa Ginoo sa kalisod. Wag yun ni mo gisunod, wag yun ni mo gipaminaw. 26. For the Lord shall be thy confidence, and shall keep thy foot from being taken. The confidence that is undebatable, mga kaigsunan, is God. God. He is our confidence. Amen? So what is the reason why you do what you do? Is it for Him or for yourself? Diha makita kung asa ang imong confidence nimo gibutang. But if you are a believer tonight, you should have your confidence in the Lord. He should be your confidence, not in your job, not in any businesses,
Now, God may use businesses, mga kaigsunan, for you to be free for Him. He may use, but never put your trust into any businesses. Dapat ay mo pagsalig na Diyos Ginoo, bahala na siya gamiton o siya gamiton para sa imong kinabuhi, pero ang imong saligan gyud ang Ginoo gyud. Never trust on people, never put your confidence on any businesses, nor in princes, nor in any man who will give promises to you. Let's put our confidence to God. Amen? Let's put our confidence to God. So, the undebatable confidence of the believer. Number one, unsay experiences nila ni Nehemiah. Number one, they have determined enemies. We also have this. Ang mga kaaway nato, determinado nga mo pahunong. Usa maging rason? Pahunongon ang word. Unya, ang mga Kristohano, magyog kabantay, mo na daghan na kinang hunong sa word. Ang pinakasakit yun, wa kasugod ni hunong na. Number two, mo ni nindot, they are determined to work. Bisag usaw silang pugong, mo work rigid gyapon. Number three, maunay rason nganong determined sila mo work. Because they are determined to trust in God. Ngano sa Ginoong tamusalig, siya og gasugo nato. Ngano adto kamusalig sa tao nga wa man ang tao gasugo nimo. Muna kamo, wala mong simbahan, mo sunod mo sa pastor, ayaw mong salig nako. Adto mo salig sa Ginoo para di mo masipyat. Yaman yun ka nga, unya pastor, di ka kasaligan. Mahimo kong kasaligan because I trust in God. The people did not trust Nehemiah. The people trusted the Lord. And so, they follow Nehemiah. Ingon na mga igsoon. Kaya kung ari ka mosalig nako, unya wala ka nagsalig sa Ginoo, wag ya po'y rason. Wag nga panalanginan ka sa Ginoo. I cannot bless you. But God can bless you. Ang trabaho nako sa imong kinabuhi, mga kaigsunan, nga ma-directi ka ngadto sa Ginoo. Adto ka salig niya. Adto ka salig niya. So, as we pray tonight, put it in mind. Who is the confidence of your life? Talk to Him. Bitay reason nga nung manawag ka sa tao, mga kaigsunan, nga sa panahon sa panginahanglan. Di ba? Na mga tao yun, gamusod sa imong utok. Nga siya imong tawgon sa panahon sa kalisod. Nga naman, kaya na dito imong confidence. Usayam, kalimot pag-ugas Ginoo. Mga guilty, hindi maningog. Dapat Ginoo. Panahon sa kalisod, sa unsa nga sitwasyon sa kinabuhi, makalimtan na nimong tanan. Kay ang Ginoo ra gyud ang imong gisaligan. Mo na nindot kayo. Di kay ay kalimtiha ay gipyata tawga gito sa kuna kay grabe ato problema ron. Agoy mga igsoon, wala des Ginoo imo kuan. Nya di na mo igamiton sa Ginoo sa pagsulbad sa imong problema. Di ni samot imong problema. Amen. But God will move in a very unexpected way. His way, mga kaigsunan, you can never see how God works. Ang imo rin makita is the result of His working. And guess what? His way, His will, is not part of your liking. Did you ko ganahan, oy? Ang atong ganahan buhaton sa kinabuhi, mga kaigsunan, nga, kanabang, kani tawhana, kay proven na ni siya nga, kung Ginoo di day proven sa imong kinabuhi, noon sa mantawi. Is God proven enough that He can help us? Oh, so, timan ini nga bersikulo sa 26 sa Proverbs chapter 3. God should be our confidence. Heavenly Father, thank you, Lord. Thank you so much for this evening. Thank you for giving us this moment with you. Thank you, Lord, for the life of Nehemiah, showing to us, O God, unsa ang iyang confidence. Unsa kalig-on ang iyang confidence diya kanimo. And kami sad, Lord, sa among kinabuhi,
na ang among kaaway, nga mo pahunong namo sa pagpamunga. So help us, Lord, that we will be also determined to do the work, to do the real work nga imong gipatrabaho namo, and to entrust our life to you, O God. We have needs. We have wants in our life. But if that would be the reason sa among pag-work, we are out of the way already. And that would be the most difficult part sa among kinabuhi, nga mo gan out of the way ni. Please help us to be in your way. Help us to be in your way. And to put our trust in you, O God, trusting you that you will provide all our needs and even provide what we want in our life. Thank you, Lord, for this opportunity to pray. Please bless your people, dear God, as we pray together tonight. In Jesus' name.